Magandang araw mga kaibigan, welcome po sa ating bagong episode sa araw na ito. Sampung mga pamahiin na paniniwala sa pamamagitan ng mga numero 2020, ang 3, 7 at 13 ang masasabing pinakikilalang mga numero pagdating sa pamahiin. Ang malas, halimbawa, ay sinasabing darating sa 3, pati na rin ang pagkamatay, ang ilan na naniniwala sa mga pamahiin. Pinigila ang hininga matapos ang balita ay sumabog noong 2016 na ang artista at host ng palabas na si Alan Thicke ay namatay noong 13 Disyembre. Alam nila na ang masamang balita ay hindi matatapos hanggang sa 2 pang mga kilalang tao ang namatay. Ang kanilang mga takot ay nakumpirma nang ang mga awit na si George Michael ay pumanaw noong ika-25 ng Disyembre at ang mga tagahanga ng Star Wars sa buong mundo ay nawasak nang namatay si Carrie Fisher sa ospital noong 27 Disyembre matapos ang pagdurusa sa isang medical na emerhensya sa isang flight sa Los Angeles ilang araw na mas maaga. Ang bilang 7 sa kabilang banda ay pinaniniwalaan na magdadala ng swerte dahil ito ay isang pangunahing numero at hindi maaaring makuha sa pamamagitan ng pagpaparami ng 2 mas maliit na mga numero. Ang 7 ay matatagpuan sa buong mitolohiya at mga sinaunang alamat na nagdudulot ng magandang kapalaran, paggaling, at kahit 7 mga landas patungo sa langit. Ang bilang 13 ay karaniwang nagbabanta ng takot tuwing isang Biyernes ika-13 na nakikipag-indayog sa anumang naibigay na taon ng kalendaryo. Maraming mga mapamahiin ang gumagawa ng kanilang makakaya upang maiwasan ang pagtawid sa mga landas na may isang itim na pusa, paglalakad sa ilalim ng mga hagdan at pagbubuhos ng asin. Bakit ang numero 13 ay hindi pinalad? Sa gayon, depende ito sa kung saan mo matatagpuan ang mundo. Sa listahang ito ay mas maraming bilang na kinakatakutan o iginagalang sa buong mundo. 10. Ang pamatok na kumatok sa kahoy o touch kahoy ay kilala sa maraming mga bansa. Ang pagkilos ng katok sa isang piraso ng kahoy ay sinadya upang maiiwas ang malas at makakuha ng magandang kapalaran sa kumakatok sa Iceland. Ang pamahiin ay pangkaraniwan na wala kahit isang tao na bat sa isang takip mata kapag ang mga knuckle sa paligid nila kumatok kahoy sa buong lugar. Sinasabi din ng mga taga-island na you threaten kapag ginawa nila ito, na isinalin sa 713, ang 7 ay itinuturing na isang magic number sa Iceland. Sapagkat maaari itong makuha sa pamamagitan ng pagdaragdag ng 3 at 4. 3 at 4 ang sinasabing kumakatawan sa espiritu at material na mga mundo. Siyam ay nakuha sa pamamagitan ng pagmultiply ng 3 beses sa 3, na kung saan ay ang bilang ng Holy Trinity, ang bilang 13, alinsunod sa pamahiin ng Iceland, ay sinasabing kinuha mula sa mga araw ng matandang kalendaryong Romano na nagsasama ng labis ika-13 na buwan bawat 6 na taon. Ang tinaguriang leap month ay hindi tinanggap ng maayos at kalaunan ay naiugnay sa malas. Ang pariralang 713 ay naisip na magtipid sa malas at magdala ng magandang kapalaran sa pamamagitan ng pagbibigay pugay sa kapwa mabuti at masama mga numero. 1. Biyernes ika-13, sa Espanya, hindi mapakali ang mga tao sa iyo, sa halip. Kapag ang ika-13 ay bumagsak sa isang Martes, ang mapamahiin ay may pag-iingat na umalis sa bahay kung sakaling magkaroon sila ng malas. Ang Diyos ng Gera, Mars, ay sinasabing pinangungunahan noong Martes at dahil nagmula ang Martes sa Espanyol mula sa kanyang pangalan, ang araw ay konektado sa karahasan at kamatayan. Ano pa? Pinaniniwalaan na ang Constantinople ay nahulog noong Martes ika-13 ng Abril taong 1204, ayon sa alamat, ang Confusion of Tongues na naganap matapos ang pagtatayo ng Tower of Babel.
ay naganap din noong Martes ika-13, at huwag kalimutan na ang ika-13 kabanata ng Apokalipsis ay nagsasalita tungkol sa pagdating ng Antikristo, na ginagawang mas masama pa rin ang bilang. Ang Thursday ay naging hindi popular na ipinanganak ang isang kasabihan, huwag mag-asawa, sumakay sa isang bangka, o umalis sa iyong bahay sa isang Martes. Ang isang gusali ng tanggapan sa Sydney ay naibenta sa isang developer ng Chino sa halagang $88,888,888, bagaman mukhang isang kakaibang numero. Nakatulong ito upang maibenta ng mabilis ang lugar ito ay dahil ang bilang 8 ay itinuturing na labis na maswerte sa kultura ng Chino at kitang-kitang nagtatampok sa real estate. Kapwa sa pagpepresyo at sa bilang ng mga kalye, gusali, at sahig, pinatunayan pa ito ng katotohanang ang isang gusali sa 88 Alfred Street sa Sydney ay naibenta sa loob ng ilang oras matapos maibenta. Madalas ding mga kahilingan na ginawa ng mga mamimili na isama ang isang 8 sa presyo ng pagbebenta, upang matiyak ang magandang kapalaran. Ang ilan na bumili ng mga apartment at unit sa loob ng mga mataas na gusali ay pinilit na manatili sa ika-8 palapag o sa isang apartment na may 8 sa bilang nito. Kung saan posible 0.8 ay matatagpuan din sa mga kaganapan, airline, sasakyan, numero ng microchip tag, at menu ng restaurant. Ang 2008 Summer Olympics sa Beijing ay nagsimula sa 8 minuto at 8 segundo pasado 8 p.m. lokal na oras noong ika-8 ng Agosto taong 8. Ang Petronas Twin Towers bawat isa ay mayroong 88 palapag at noong 2003. Ang madaling tandaan na numero ng telepono +862888888888 ay ipinagbili sa Sichuan Airlines ng humigit kumulang na $280,000 pang-7 sa gilid na pitik hanggat ang bilang na 8 ay sinasabing magdala ng swerte. Ang bilang 4 na ay madalas na tinanggal mula sa mga gusali at eroplano at mga aisle ng supermarket sa ilang mga bansa sa Asya. Ang dahilan na ang 4 na tunog ay katulad ng salitang pagkamatay sa maraming mga wikang Chino at Hapon, na humantong sa isang malaking bilang ng mga kumpanya ng Asya na iniiwasan ang paggamit ng bilang kung saan posible. Ang takot sa bilang 4 na ay karaniwan na binigyan ng isang opisyal na pangalan. Tetraphobia, sa mga unang taon ng bagong 1,000 taon. Binago ni Alfa Romeo ang pangalan ng kanilang 144 na modelo na kotse na sinusubukan nilang ibenta sa Singapore dahil sa takot ng mga tao na bilhin ito. Matagal nang huminto ang Nokia sa pagpapalabas ng mga modelo ng telepono na nagsisimula sa 4, sa parehong dahilan. Sa Beijing, ang paggawa ng mga plaka na may kasamang 4 na inatigil. Maraming mga gusali ng apartment at ospital na wala ring ika-4 na palapag sa Japan. Ang pagsasama sa bilang 4 sa siyam upang makakuha ng 49 na isinasaalang-alang lalo na masamang kapalaran sapagkat ang mga salitang tunog ay kapareho ng pariralang, sakit hanggang sa kamatayan. Ang pagbibigay ng mga regalo sa mga hanay ng 4 o maraming mga 4 ay isa ring malaking hindi-hindi at isinasaalang-alang upang baybayin ng tadhana para sa tatanggap. Ang bilang ng hayop ang 666 na ay matagal nang naiugnay sa 7 ulo, 10 sungay na hayop ng aklat ng Apokalipsis dahil tinawag itong bilang ng hayop sa Kabanata 13. Ang mga bilang ay naging pinakakinikilalang simbolo para sa Antichrist, demonyo at humantong sa hexakosia o hexakanta hexaphobia na kinatakutan ng bilang na 666. Dahil sa mga masasamang koneksyon nito, maraming mapagpahiwalang mga Amerikano ang napagpasyahan na ang 666 na ay na-encode sa mga banking system, mga sistema ng seguridad sa lipunan, mga record ng medikal at tauhan pati na rin ang mga UPC barcode para sa malaswang dahilan.
Ang ilan ay tumatanggi na manirahan sa mga bahay na nagdadala ng bilang na ito at marami pa ngang nagmamaneho hanggang sa ang kanilang odometer ay lumiliko mula 666 hanggang 667 sa Amerika. Ang Highway 666 na ay kilala bilang Devil's Highway matapos ang maraming aksidente na napabalitang sanhi ng mismong highway, ang huling dating Pangulo ng Estados Unidos. Si Ronald Reagan at ang kanyang asawang si Nancy ay nabago ang bilang ng kanilang tahanan sa Bel Air mula 666 hanggang 668 matapos ang paglipat sa .666 ay hindi malas para sa lahat noong 13 Oktubre taong 2017. Na kung saan ay nahulog sa isang Biyernes. Ang Flight 666 ay umalis sa 13 na oras mula sa Copenhagen, Denmark at ligtas na nakarating sa Helsinki. Iyon ay lahat ito ay nasa mga numero sa Russia. Maraming pamahiin ang umiikot sa mga numero, tulad ng kaso sa iba pang mga bansa sa buong mundo. Maraming mga Ruso ang tumanggi na makipagtamay sa isang threshold sa isang Biyernes na nagdadala sa 13 bilang isang petsa. Ang paggawa nito sa anumang araw ng taon ay nakakasakit sa lokal na di maligayang espiritu ng bahay, na si Domovoy, ngunit lalo na noong Biyernes 13. Ang paglalagay ng 3 beses sa kaliwang balikat ay hindi pangkaraniwan matapos napapuriin ang kagandahang hitsura ng kapwa Ruso o magandang kalusugan ng isang sanggol. Ang ilan ay kumakain pa ng kanilang mga tiket sa bus kapag ang kabuuan ng kaliwang 3 numero ay katumbas ng kabuuan ng mga bilang ng kanan, dahil pinaniniwalaan na magbibigay ng swerte. Gayun din, ang isang bagong panganak na sanggol ay hindi dapat maparado sa paligid ng mga hindi kilalang tao hanggang sa ang sanggol ay nasa hindi bababa sa 40 araw ang edad. At huwag ibigay ang regalo ng pantay na bilang ng mga bouquet ng mga bulaklak. Kahit na ang may bilang na mga pagsasaayos ng bulaklak ay nakalaan para sa mga libing at kahit na ang mga numero ay itinuturing na swerte sa katutubong alamat ng Russia. Pamahiin sa lupain ng mahika. Ang mga 4 na dahon na clover ay bahagi ng Ireland tulad ng araw ng St. Patrick, ang tanyag na hospitality at river dance ng bansa noong Middle Ages. Naniniwala ang mga bata na ang pagdadala ng isang 4 na dahon na clover ay magbibigay sa kanila ng kakayahang makita ang mga diwata. Ang mga 4 na dahon na clover ay pinaniniwalaan din na magbibigay ng mahiwagang proteksyon at maiiwasan ng kasamaan. Ngayon ay maraming iba pang mga pamahiin sa Ireland. Sa itaas at lampas sa 4 na dahon na mga clover, kasama ritong isa sa mga magpay, at kung bakit mo sila dapat iwagayway sa kanila kung hindi kanais na isang kanilang mga numero. Tulad ng sinabi ng tula, 1 para sa kalungkutan, 2 para sa kagalakan, 3 para sa isang batang babae at 4 para sa isang lalaki, 5 para sa pilak. 6 para sa ginto, 7 para sa isang lihim na hindi masabi. Kung mangyari ka sa isang malungkot na magpay, dapat mong saludo ito, upang masira ang anumang sumpa na maaaring tumira sa iyo. Gayun din, kung ang isang prosesyon ng libing ay dadaan ka sa Ireland, huwag mong bilangin ang mga kotse. Kung gagawin mo ito, malalaman mo ang eksaktong dami ng taon na natitira ka upang mabuhay. 3. Biyernes 17, hindi kailangang isama ang Biyernes ng 13 para malas ito. Sa Italia, tuwing Biyernes 17 gamulong. Tinutukoy nila ito bilang isang itim na araw, dahil ang 17 ay itinuturing na malas habang ang bilang 13 ay talagang itinuturing bilang isang magandang kapalaran. Inaakalang ang negativity sa paligid ng bilang 17 ay tinulungan kasama ng paniniwala na ang dakilang baha ay naganap noong 17 araw ng 2 buwan. Ang Biyernes ay pinaniniwala ang naging araw kung saan ipinako sa krus si Jesus, na humantong sa Biyernes na isinasaalang-alang din ng Malas o Moldite. 2 ng Nobyembre ay ang araw ng lahat ng kaluluwa.
Kasunod mula sa All Saints Day noong ika-1 ng Nobyembre, kapag Biyernes ika-17 ay bumagsak sa Nobyembre. Ito ay itinuturing na hindi pinakabagong araw sa lahat at ang Nobyembre ay pagkatapos ay tinukoy bilang buwan ng namatay. Ang mga taga-Iran ay kilala na nagdadala ng mga maswerteng antang-antang sa Biyernes ika-17, kabilang ang mga pendant na pulang sungay. Mga kabayo ang imahe ng isang matandang kutob at nagsabi sa mga nagdududa, hindi sa Biyernes ni sa Martes isang kasal, isang umalis o ang isang nagsisimula ng isang bagay. 13 malas para sa ilan ng mga taga New Zealand ay mayroong ilan sa mga natatanging pamahiin sa mundo, lalo na pagdating sa mga bagong tahanan. Hindi lamang kaugalian na maglakad sa bawat silid ng isang bagong bahay na may dalang isang tinapay at asin. Ang mga panauhin na makarating sa bagong bahay ay dapat magdala ng asin at karbon sa kanila upang maiwasan ang kapahamakan ng sunog sa bahay. Ang short ng isang birhen ay dapat ilagay sa loob ng isang garapon at ilibing sa hardin. Ito ay isang bihirang pangyayari dahil sa kawalan ng mga birhen sa New Zealand. Ngunit bago ang anumang sa mga pamahiin na ritual na ito ay maaaring gampanan, ang isang bagong bahay ay dapat munang mabili. At sa panahon ng prosesong ito na ang bilang 13 ay nagpapalaki sa hindi pinalad na ulo nito. Ang data na naipon noong 2016 ay nagsiwalat na 13 ang tila malas para sa mga nagmamay-ari ng bahay na sumusubok na magbenta sa Mission Bay, Auckland. Ang mga bahay na may walang 13 para sa isang address ay nagkakahalaga ng $390,000 na mas mababa kaysa sa kanilang mga katapat sa Oracay. Ang mga bahay na nagpapalaki sa bilang na 13 ay nagkakahalaga ng $350,000 na mas mababa kaysa sa kabuuang panggitna, gayunpaman, sa iba pang mga lugar tulad ng Glendowie at Northcote. Ang 13 ay isang kagandahang swerte dahil dito, ang mga bahay na may bilang na ito ay nagkakahalaga ng mas mataas kaysa sa kabuuang panggitna. Ano ang nangyayari sa bilang 23? Narinig mo na ba tungkol sa 23 Rhodians? Ito ay isang pangkat sa Facebook para sa mga taong nabighani sa bilang 23 at nagpost ng mga larawan ng bilang na lumalabas sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sinasabing ang pagkahumaling sa bilang 23 ay nagsimula kay William Burroughs na nag-angkin na nakilala ang isang kapitan sa dagat na ang barko ay lumubog sa parehong araw na ipinagyabang niya na hindi naaaksidente sa dagat sa loob ng 23 taon. Kinagabihan ng gabing iyon ay inangkin din ni Burroughs na narinig niya ang isang ulat sa balita sa radyo tungkol sa isang Flight 23 na nag-crash sa Florida. Ang piloto ay may parehong pangalan sa kapitan ng dagat, Clark, parehong namatay. Si Burroughs ay nahumaling sa bilang 23 pagkatapos ng mga pangyayaring ito at ipinasa ito sa maraming tao kasama na si John Forbes Nash Jr. Ang Nobel Prize na mathematiko na nanalong inangkin na 23 ang kanyang paboritong punong numero. 23 ay itinuturing na isang hindi pinalad na numero. Madalas na tumutukoy sa trahedya at kamatayan saan man ito magpop-up. Halimbawa, ang Twin Towers ay inaatake noong ika-11 ng Setyembre taong 2001, / dagdag 11 dagdag 2 dagdag 0 dagdag 0 dagdag 1 katumbas 23. Si Julius Caesar ay sinaksak umano ng 23 beses. Si Kurt Cobain ay ipinanganak noong 1967 at namatay noong 1994. Isa dagdag 9 dagdag 6 dagdag 7 katumbas 23. Isa dagdag 9 dagdag 9 dagdag 4 katumbas 23. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana may natutunan kayo sa episode na ito.